Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, itong fake news na pinalalaganap nitong Office of the Vice President, spokesperson ni Leni Robredo na si Attorney Barry Gutierrez. No? Yan ang tatalakayin natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan at may pinapanigan. Ang pinapanigan po natin ay katotohanan at ang mamamayang Pilipino. Kaya ano pang hinihintay mo? Pindot na! Okay, pag-usapan po natin. No? Alam niyo po, grabe na tong Vice President office na to. No? Ito lang po yung Vice President na atat ng manungkulan bilang Pangulo. No? Sabi nga natin, at sinasabi ng marami, na maghintay lang ng 2022, no? Ito lang yung Vice President, ayon na rin kay DFA Secretary Teddy Locsin Jr. na ito lang ang tanging Vice President na nananalangin, no? Na may mangyaring masama sa ating Pangulo at nang makaupo na sa pwesto. Siguro, ang tingin ko dito, wala siyang tiwala, no? Sabi nga ni Teddy Boy, bakit hindi kayo mag-intay ng 2022 at doon kayo tumakbo? Pare-pareho tayong manalangin na matagalan ng Pangulo itong kung ano man ang nararamdaman niyang sakit. Bago kayo, atat na atat eh. Kita naman, linggo-linggo ay nagpe-press ko. Nakikita naman ng tao na sa kanya pa rin nagmumula yung command. No? Hindi po to katulad nung nangyayari sa ibang bansa na hindi na nagpapakita yung Pangulo nila o yung pinakapinuno. Sa kaso po ng ating mahal na Pangulo, nakikita pa natin, nagbibigay pa po ng mga press briefing. Kaya wala pong ano yan, kundi atat na atat. At ito lang din po yung Vice President na nagkakaroon ng sarili niya SONA, kahit hindi po panahon ng SONA. Okay, ano ba itong binabanggit natin na fake news na mugmula, no? Nakakahiya po, no? Ito po ay Office of the Vice President, pangalawang pinakamataas na tungkulin, no? Dapat ito, nagpapalagana po to ng, ito po yung unang lumalaban ng mga fake news. Pero hindi po, no? Sa kagustuhan itong masiraan ang ating bansa. Dahil yun lang po, no? Sa kagustuhan nitong masiraan ng ating bansa. Kahit kasi hodang siya ay mag-resort sa fake news. Ang akala naman nila ay tatanggapin lang to basta-basta. No? Wala ba kaming kakayahan mag-research para tignan kung yung sinasabi ninyo sa taong bayan ay tama at totoo? Meron po. Dahil hindi naman namin kinakailangan pumunta sa mga iba't ibang bansa para makapag-research. May Google po ngayon, no? Etong Office of the Vice President sa pangunguna po ng kanyang spokesperson na si Barry Gutierrez ay nakagawa po ng malaking kasalanan, no? Fake news po ang binibitawan nitong salita para lang mapalabas na tayo ang pinaka-worst, no? Sa lahat ng mga bansa. Okay, lumabas dito sa Inquirer, ano pong sinasabi? OVPs Gutierrez. Ibig sabihin po ng OVP, Office of the Vice President, with high COVID cases, GDP dropping, is government response enough? So nagre-react po siya sa sinabi nito ni spokesperson. Kala niya katapat niya, no? Spokesperson Harry Roque. Nagre-react siya na yung government response ay ayos lang. Dahil yung sinabi ni Barry Gutierrez, spokesperson ng Office of the Vice President, bilang tugon sa sinabi ni Harry Roque na the government is doing fine, no, sa pagtugon dito sa pandemic. Ito sinabi niya, about 205,581 COVID cases, highest sa rehiyon. Ibig sabihin niya na rehiyon, Southeast Asia, no? 16.5 GDP. Biggest drop in ASEAN. 7.5 million na wala ng trabaho, 26% ng mga negosyo nagsara, libu-libong stranded
lumalalang gutom, ito bang itsura na sapat na response? Okay, isa-isayin natin, no? 205,581 COVID cases. Hindi natin na yan. Malamang galing sa DOH yan sinabi niya, no? Walang problema dyan. Tayo ba ang pinakamarami? Ayon sa, bakit tayo ang pinakamarami at hindi Indonesia? Tignan po natin, no? Sino po ba ang pinakamalaki rito sa Southeast Asia? Sa Southeast Asia po, ang pinakamalaking populasyon, Indonesia, sunod po ang Pilipinas. Malayo po ang populasyon ng ibang bansa. So, hindi po natin may kukumpara. Doble po ang populasyon natin kumpara sa Indonesia. So, kung doble po ang populasyon natin para maging patas, para malaman natin kung gaano karami talaga yung sa Indonesia, dapat doble rin yung testing nila, no? Na test nila. Ganun po ba nangyari? Hindi po. Mas marami pa tayong na-test kaysa sa Indonesia. Naturalmente, mga kapatid, mas marami tayong natetest, mas marami tayong natutuklasan. At yun nga yung purpose nun. Mas marami tayong matuklasan na asymptomatic o walang nararamdaman para maagapan po natin. Tignan nyo po yung resulta sa death, no? Yung death rate po natin, wala pa po tayo sa kalahati ng patay sa Indonesia. Yun yung sinasabi natin, no? Pwede naman talaga na tayo pinakamaraming na-report na kaso. Pero dahil din yan na tayo ang pinakamaraming tinitest. So kung gusto talagang ikumpara natin, Barry Gutierrez, dapat pare-pareho yung populasyon, pare-pareho yung population density. Dapat ganun eh. Hindi. Ina-unfair ninyo yung Pilipinas. Alam naman po natin na ang concentration ng COVID-19 cases ay sa Kamaynilaan o sa Metro Manila, na kung saan nakakonsentrate din. Yung populasyon sa Metro Manila ay abnormal dahil tayo rin ang syudad, no? Ang mga city na may pinakamalaking populasyon sa buong Southeast Asia, kahit hindi tayo yung may pinakamalaking populasyon sa rehiyong ito. So, ang ibig kong sabihin, ang hirap sa inyo, naghahanap kayo ng datos para ipamukha, para maipakita lang yung worst ng Pilipinas, no? Bakit hindi niyo ipakita yung na ito ay pandemic at worldwide? Di po ba? O bakit hindi niyo pinapakita yung kamatayan sa Indonesia at sa Pilipinas? Doble o mahigit pan doble. Magti-triple ang namatay sa atin sa namatay sa kanila. Yun po yung ayaw sabihin sa inyo nitong Office of the Vice President. Bakit? Dahil tayo ang may pinakamaraming natitest. Natural, pati yung asymptomatic, yung wala pang nararamdaman, pag na-test yan, naagapan po natin. Kaya konti lang po ang namamatay. Bakit po ayaw sabihin to? Dahil ang gusto nilang sabihin, yung nakakasama lang sa Pilipinas. Yun po ang katotohanan. Pero hindi po fake news yan. Tama po na tayo pinakamaraming kaso. Pero ang paliwanag natin dyan, dahil tayo pinakamaraming tinitest. Baka pag kasing dami ng populasyon natin, ang pagtetest ng Indonesia, baka doble rin yung maging kaso ng Indonesia. Katulad na lang ng patay nila, mahigit sa doble ng kaso ng sa Pilipinas. Unfair na ituring po yan, unfair po yan na pagpe-paint ng napakasamang imahe sa Pilipinas. At yan po, dyan po sanay na sanay itong kalaban ng Pangulong Duterte. Ang Mexico po ang halos katulad ng populasyon ng Pilipinas. Katulad din ng Mexico ang Pilipinas, yung sa dami ng nanirahan sa mga syudad. No, ilan po kumpara sa Pilipinas, tayo 205,000. Ang Mexico po ay 574,000. Ilan po namatay sa Mexico? 62,000 kumpara po sa atin na 3,000 lang po.
Ganun po magkumpara kung gusto po nating ikumpara ang Pilipinas. Hanap po tayo ng nakakahalintulad natin ng populasyon. Hindi po pwedeng ikumpara ang pagtugon ng bawat bansa sa pandemic dahil iba-iba po yan. Parang hindi mo pwedeng ipagkumpara-kumpara yung mga dati mong naging karelasyon. Huwag nyo pong pasamain ang imahe lagi ng Pilipinas. Okay, hindi po fake news yan. Pero yan po ay sinasadya po ng Office of the Vice President para pasamain ang ating imahe. Ikalawa nilang punto. Ito po, ang sinasabi ng ang Office of the Vice President, spokesperson Barry Gutierrez. Ito po ang fake news. 16.5% GDP, biggest drop in ASEAN. Totoo po ba ito? Tayo po ba ang pinakamalaking binagsak na ekonomiya sa ASEAN? 16.5. Maawa naman kayo sa Pilipinas. No? Pinasasama nyo pa yung na imahe. Fake news pa ang sinasabi ninyo. No? Hindi po ako maalam sa ekonomiya, pero marunong po ako mag-research. Simple lang po yan. Inisa-isa ko yung mga bansa sa Southeast Asia. Totoo bang tayo ang pinakamasamang pagbagsak ng ekonomiya? Kung hindi po tayo ang pinakamasamang pagbagsak ng ekonomiya, fake news tong pinapalaganap nito ni Barry Gutierrez. At galing po sa Vice President, kasi hodang mag-fake news, mapasama lang po ang Pilipinas. Ito po ang katotohanan. Na-research ko po. Pwede nyo i-research, i-google nyo lang. Lagay nyo lang doon na Malaysian economy second quarter 2020. Lalabas po, bubungad sa inyo. Ang Malaysia po ay bumagsak ng 17.1%. Ay 16.5 po ang pagbagsak ng Pilipinas. Ang Malaysia po ay 17.1. Sino po ang mas malaking ibinagsak? Totoo ba yung sinabi ni Barry Gutierrez na tayo ang may pinakamalaking pagbagsak na ekonomiya sa Southeast Asia? Ano po ba mas malaki? 16.5 Pilipinas o 17.1 Malaysia? Ito po ay fake news. Pero syempre, meron nga po palang sariling pagkukwenta tong Office of the Vice President. Di ba si Leni Robredo nung nagkwenta ng 4 times 40 ay 1,600? Baka sa tingin niya, mas malaki yung pagbagsak ng 16.5 kaysa 17.1. Pero fake news po to, pinalalaganap nito ni Barry Gutierrez. Hindi po tayong may pinakamasamang. Pero dapat ba nating yung Vice President po ba sa Malaysia o ano man ang tawag sa pangalawang pinakamataas na pinuno? Kasi Prime Minister eh. Hindi ko po alam kung ano yung tawag doon sa pangalawang pinakamataas na pinuno pagkatapos ng Prime Minister. Sa tingin nyo po ba sinisiraan ng pangalawa nilang pinakamataas na pinuno yung Prime Minister ng Malaysia dahil bagsak ang ekonomiya? Hindi po. Bakit po? Alam po ng lahat ng tao sa mundo na ang pagbagsak ng ekonomiya ng Malaysia ay hindi kagagawa ng Prime Minister, kundi kagagawa ng pandemic. Isang tao lang po o isang grupo ng tao lang sa buong mundo ang nagpapaliwanag na si Duterte ang may kagagawan niyan. Yun po yung Office of the Vice President ng Pilipinas. Eh baka sabihin nyo, Malaysia lang pala, pangalawa pala Pilipinas. Hindi po totoo yan. Ang Singapore po, tignan po natin, isa sa pinakamayaman po ang Singapore. Pinamumunuan din niya ng Prime Minister. Gaano po ang ibinaba ng Singapore? Isa-search nyo lang po, Singapore second quarter economy. Alam nyo po, 42.9% ang binaba ng ekonomiya ng Singapore. 42.9%. Ano po ang mas mababa? 16.5 ng Pilipinas o 42.9% ng Singapore? Mas mababa po yung 42.9% ng Singapore. Pero narinig nyo po ba yung pangalawang pinakamataas na pinuno ng Singapore na sinisisi sa pagbaba ng ekonomiya ang kanilang Prime Minister? Hindi po. Bakit? Alam po natin lahat. Alam po ng lahat na ang dahilan ng pagbagsak ng ekonomiya ng Singapore ay pandemic. Sino lang po ang hindi nakakaalam? Ulitin ko po.
yung grupo lang po sa Pilipinas, yung Office of the Vice President, pinamumunuan ni Leni Robredo. Ang nakikita niya, ang may kasalanan ng pagbagsak ng ekonomiya ng Pilipinas ay ang Pangulong Duterte. Baka sabihin nyo sa Southeast Asia, yun lang po kasi, Southeast Asia lang. Pero sa mundo ba? Baka na mga Southeast Asia lang po yung mga mahihina ang ating mga pinuno, kaya bumabagsak ang ekonomiya. Hindi po, no? Ito po, ayon sa aking research. Ako na po nag-research, hindi na po may Google naman eh. Tinignan ko po yung 10 pinakamayayamang ekonomiya ng mundo. Ngayon ko lang nga rin po natuklasan, ito po pala. Ang number 1 po sa listahan ng pinakamaunlad na ekonomiya USA, pangalawa China, pangatlo ang Japan, pang-apat ang Germany, panlima ang UK. Top 5. Pang-anim po ay India, pang-pito ay France, pang-walo ay Italy, pang-siyam ay Brazil, at pang-sampu ay Canada. 10 biggest economy in the world. Bagsak po ba ang ekonomiya ng 10 pinakamayayaman na bansa? Opo. Bagsak po. Tignan po natin yung pagbagsak nila. Yung number 1 USA, ilan po ang binagsak? Kumpara po natin sa Pilipinas. 16.5 ang Pilipinas. Ilan po yung USA? 32.9%. Japan, napakayamang bansa, pangalawang pinakamaunlad na ekonomiya. Bagsak din po ba? Opo, 27.2%. Narinig nyo pa po ba na sinisi? Sinisi po ba ng kung sino man ang pinuno ng Japan, yung pangalawang pinakamataas nilang pinuno? Sinisi ba? Wag na yun sa USA kasi alam natin na nagsisisihan sila dun eh. Pero never sinisi ng Vice President si Trump. Hindi po ba? Japan, sinisi po ba ang Prime Minister ng Japan dahil sa pagbagsak ng ekonomiya ng Japan? Hindi po. Bakit po? Alam po natin ang dahilan ay pandemic, hindi si Duterte. Only in the Philippines na nakakapag-isip na isisi kay Duterte. Germany, bagsak din po. 9.7%. Pero mas malaki ang pagbagsak ng Pilipinas. Napakayaman po ng Germany, bagsak din. Sisisihin po ba ng pangalawa sa pinakamataas na pinuno ng Germany, yung German Council o kung ano man ang tawag sa pinuno ng Germany? Hindi po. Alam po kasi nila na ang dahilan ng pagbagsak ng ekonomiya ng Germany ay ang pandemic. Sa Pilipinas lang po, only in the Philippines, nasisisihin si Duterte dahil sa epekto ng pandemic. UK, ang laki rin pala na UK. Hindi ko po ako akalain na panlima pala yung UK, no? 20.4 ang binagsak ng ekonomiya ng UK. Sisisihin po ba yung Prime Minister? Hindi po. Alam po ng UK na ang dahilan ng pagbagsak ng ekonomiya ay pandemic. Nakakahiya po na tayo lang ang tanging hindi nakakaalam. Kayong mga viewers, yung iba sa inyo, madalas lahat ng nakikinig kay Badong Aratilis, madalas alam ninyo na hindi si Duterte ang dahilan ng pagbagsak ng ekonomiya natin, kundi pandemic. Isa lang pong grupo sa Pilipinas ang nagsasabi, pero alam din naman nila yun. Isa lang po ang grupo na nagsasabi, inuuto nila yung taong bayan. Fake news po to. Na tayo ang pinaka-worst, fake news po yan. Pero alam naman natin, hindi dapat magsisihan ngayon. Yung ibang bansa, hindi po nagsisihan. Napaka-fake news ng pinapalaganap nitong Vice President na to. Office of the Vice President. Nakakahiya po kayo, Madam Leni Robredo. Kayo ang pangalawa sa pinakamataas na pinuno. At ang fake news po ninyo ay hindi po yung nagkamali lang, no? Ang fake news po ninyo ay para maipinta na napaka worse ng Pilipinas, no? Anong uri ng pangalawang pangulo to na lahat ng pagkakataong siraan ng Pilipinas sa mata ng mundo ay ginagawa. Pero pinagtatawanan lang kayo.
Alam naman po natin, alam po ni Vice President, alam po ni Barry Gutierrez na pandemic po ang dahilan ng pagbagsak ng ekonomiya ng Pilipinas. Pero babangon po tayo. Dahil yung mga anay na katulad nila Leni Robredo, malapit na po ang 2022. Ang sinasabi nila, ang mga Duterte daw po, maka-Duterte daw po, ang takot sa 2022 election. Hindi po, sabik na nga kami. Sabik na kaming isiro kayong lahat. E diretso kayo sa kangkungan. Hanggang dito na lang mga kapatid. Huwag po tayong mapagpaniwala dito sa fake news na pinapalaganap ng Office of the Vice President. Ang dahilan po ng pagbagsak ng ekonomiya ng halos lahat, kahit na yung pinakamayayaman na bansa sa buong mundo, ay ang nararanasan nating pandemic. Badong Aratilis po.